All shoutout po. Ulit. Sunod din sa Bordado siya town. Kailangan po natin iboto po si Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa po. Yoy! Ating iboboto. Bato tayo at Bongo. Go! Grabe ha! O, sayaw muna. Bongo. Ayoy, mas bongo-bongo. Bongo-bongo. Mas bongo-bongo na. Bato! Ayun na. Ito na ang inyong pinakahihintay! Wala nagtuturo siya, mga batang-bata. Senador Bongo na! Bisyo ang magserbisyo! Tala-tala niya, nagulat kami. Maraming salamat. Apat po sila magkakada po. Iboto na po si Senator Bongo at Senator Bato de la Rosa. Siya po ay iboboto po natin siya. Okay. Siya po ay iboto po natin. Okay. Number 28 po siya sa balota. Wow! Galing! Grabe, memorize siya pa talaga. Ang galing! Grabe. Okay! Okay na, thank you so much po. Salamat! Magandang araw mga kababayan. Sa video na ito ay matutunghayan nyo po kung paano salubungin ng ating mga kababayang Bulakenyo ang ating mga kandidato na lumalaban sa pagiging senado. Walang iba kundi ang PDP Laban candidates ni Tatay Digong na kung tawagin nila ay Team Suka. Ang Team Suka na ito ang siyang magpapakita ng tunay na kulay ng mga peking ginto, lalong lalo na ang tanso ng mga politiko. Dito sa video na ito mga kababayan ko, makikita at matutunghayan nyo ang mga kababayan natin Bulakenyo na napakasaya sa bawat dinadaraanan ng ating mga kandidato. Sa simpleng bato ng mga damit ng mga bowlers mga kababayan ay talagang tuwang-tuwa na sila dahil napapakita nila ang kanilang tunay na suporta sa ating mga kandidato. Ngayon mga kababayan ko, kami po'y nagulat bagamat maraming naninira sa ating mga pambato bilang kandidato sa Senado. Ito nga't pinangungunahan pa ng bagong alyansa na ang liderato ang presidenteng wala na sa katinuan mga kababayan. Sorry for the words pero yan po talaga ang tunay na nasasaksihan ng ating mga kababayan. Sa gawing ito mga kababayan ko ay talagang matutunghayan nyo ang mga kabataan ang siyang nangunguna sa daan para magpakita ng suporta sa ating mga kandidato. Ito nga sa banda dito mga kababayan ay talagang nag-effort pa ng banda ang ating mga kabataan. Kaya shoutout dyan sa taga Bulacan. Mga Bulakenyo, mahal na mahal po namin kayo. Kaming mga kababayan nyo ang siyang naniniwala na ang tunay na mga liderato na tumatakbo bilang senado ay walang iba kundi ang PDP lineup candidates lamang. Huwag na po sana ulit tayo magpabudol mga kababayan kasi nakita nyo naman at natunghayan ang tunay na nangyayari sa ating bayan. Sana tayo po ang maging pundasyon ng mga susunod na henerasyon para sa mga kabataan. Dahil nasa mga kamay po natin ang kanilang kinabukasan. Kaya wala tayong ibang aasahan kundi ang mga kandidato ng PDP Laban. Unahin na nga po natin dyan si Atty. Jimmy Bondok, ang number 10 sa balota. Ang siyang magiging boses natin sa Senado. Isunod na nga po natin dyan mga kababayan ko ang isa sa napaka-tapang na senador. Kasama-sama ni Tatay Digong sa pagpugsa sa mga kriminal at durugista. Walang iba kundi nga po si Senator Ronald Bato de la Rosa. Huwag nating kakalimutan 22 sa balota mga kababayan ko. Handa po kayong ipaglaban kahit sa kamatayan. Itaga nyo pa sa bato. Sunod na nga po natin dyan mga kababayan ko ang nag-iisang matapang na lumaban sa mga buhaya sa Kongreso. Wala ang iba kundi si Congressman Atty. Rodante Marcoleta, number 38 sa balota. Ang kasunod naman ng nag-iisang pambato ng Visayas bilang kumakandidato sa pagkasenado, walang iba kundi si Atty. JB Hinlo, ang siyang number 30 sa balota.
Isunod naman po natin mga kababayan, nanggaling pa rin sa angkan ng mga attorney ang magiging boses ng mga magsasaka at magmapalaganap ng agrikultura sa ating bansa. Wala ang iba kundi si Attorney Raul Lambino, ang siyang number 34 sa balota. Kasunod naman yan mga kababayan ko, ang siyang pinagkatiwalaan ni Tatay Digong na tumayong bilang isang maisog para sa ating lahat. Ang siyang nagpakita ng tunay na kulay ng mga peking politika. Walang iba kundi si Attorney Victor Vic Rodriguez, ang siyang number 56 sa balota. Darito mga kababayan ay talagang nabigla kami sa ginawa ng mga Bolakenyo. Ayan at pinatuputukan ang ating mga PDP laban candidates mga kababayan. Sobrang nabigla kami sa kanilang pa-welcome. Sobrang init ng kanilang pag-welcome mga kababayan. Tuwa nga po si Senador Bongo dyan, pati kasi rin siya ay nagulat sa nangyaring putukan sa Bulacan. Balikan ulit natin mga kababayan ang ating pagpapakilala sa ating mga kandidato na lumalaban sa Senado. Ang kasunod naman nating kandidato mga kababayan, ang siyang ginipit at inakusahan ng kung ano-ano para lamang madungisan ng kanyang pangalan, na hanggang ngayon pilit na sinisira upang mapagtakpan ng kabalbalan ng kasalukuyang pamahalaan. Walang iba kundi ang nag-iisang appointed son, si Pastor Apollo C. Quibloy, number 53 sa balota. Ito na nga ang kasunod mga kababayan. Ang kandidatong ito ay hindi doktor, hindi rin engineer, at lalong hindi abogado. Pero isa lang ang aming sinisiguro, na siya ay magiging epektibo sa Senado. Walang iba kundi si Mr. Epektibo Philip Ipe Salvador, ang number 58 sa balota. At syempre mga kababayan, hindi magpapahuli ang ating nag-iisang kandidato na siyang nagpalapit ng serbisyo sa ating mga mahihirap na kababayan, at ang matapang na lumalaban ngayon sa pagkawala ng pondo sa PhilHealth, na siyang kanyang iniingat-ingatan mga kababayan, na siyang prioridad ng kanyang panunungkulan ang maging malusog tayong lahat bilang mga Pilipino. Siyang walang iba na itinuguriang Mr. Malasakit dahil sa pagmamalasakit niya sa ating mga kababayan, na ang nag-iisang bisyo ay ang magserbisyo sa ating lahat. Walang iba kundi si Senador Christopher Bongo, ang number 28 sa balota. Naipakita ko na mga kababayan ang napakainit na pagsalubong at pag-welcome ng mga kababayan nating Bolakenyo sa ating mga kandidatong PDP laban. Ito nga po mga kababayan ang nag-iisang kahilingan ko para sa ating lahat, naway sana'y hindi na po tayo muling magpabudol. Huwag na po tayo magpauto at maniwala sa matatamis na salita na inyong maririnig, dahil mga kababayan, kahit grade 1 ay talagang maiintindihan kung talagang sincere sila sa mga pinangako nila na napako lamang, ay dapat noong nasa termino pa nila sila nakaupo pa sa kanilang pwesto, ay dapat nagawa na nila ang kanilang mga pinangako. Pero ngayon hanggang natapos ang termino nila ay wala silang nagawa, at ngayon muli ay sila'y nagpapahiwatig, nagpapanggap, nagbibigay ng pangako. Talagang wag na po tayong magpapauto. Palitan na po natin lahat ng mga bago ang mga lumang senador na hindi man lamang nagawa ang kanilang mga pangako. Dahil ako, kabayan, mga kababayan ko, naniniwala ako na meron pang pag-asa sa bansang Pilipinas kapag ang PDP laban na ang nakapasok sa Senado. Muli, ako po si Dabawinyo PH, mga kababayan, na nagpapaalala, mahalin po natin ang Pilipinas. Hahahay. Ako po si Milita Baldeo, taga Pulilan, Bulacan. At tapos, nagpapasalamat po kay Senador Bongo kasi nung na-hospital si tatay, halos isang buwan at kalahati siya sa ospital. Wala kami binayaran dahil sa malasakit. Ano yung sakit niya, Nay? Sa baga, tinubuhan siya. Sa tingin mo na yung mga magkano kaya yung abutin mo kung sakaling 300 plus yata yun kasi nga nasa ICU siya.
2 buwan siya doon. Tapos, nung lumapit kayo sa Malasakit Center, Wala na kaming binayaran. ay national po kayo kagad. Oo. Tapos si nanay din. Nanay rin. Kaya nung... Nay, kailan ka pa na-operahan, Nay? Dito lang October. Talaga. Wala rin kami binayaran. Talaga po. Ano naman sa kanya sa mattress, tinanggalan siya ng mattress.